Samantala, isa na namang panibagong kaso ang idinulog kay Attorney JJ Atienza sa bisig ng batas. Isang liham po ang aming natanggap mula kay Delia Barbie sa pamamagitan ng Facebook account ng PTV. Si Delia Barbie ay may live-in partner. Ang kanya raw live-in partner ay may asawa. Habang nasa Saudi daw, ang partner ay nagloko ang asawa nito. Sumama daw ang asawa nito sa ibang lalaking may pamilya din. Noong 2011 ay naghiwalay na ang live-in partner niya at ang asawa nito. Ayon kay Delia Barbie, 3 raw ang anak ng kanyang live-in partner sa asawa nito. Ang 2 daw sa kanilang anak ay nasa pangangalaga ng babae at ang 3 daw ay naiwan sa pamangangalaga ng nanay ng kanyang live-in partner. Bigla na lang daw kinuha ng babae ang 3 anak mula sa nanay ng kanyang live-in partner at matapos nito ay hinihingan daw ng suporta ng asawa ng live-in partner niya ang mga bata. Ang pakiramdam daw ni Delia Barbie ay nais lamang ng asawa ng kanyang live-in partner na lakihan ang hinihinging pera para sa mga bata, gayong hindi naman daw kalakihan ang sweldo ng kanyang partner. Ang alam daw niya ay may anak na ang asawa ng live-in partner niya sa ibang lalaki. Ano daw ba ang dapat nilang gawin upang hindi nagipitin ng asawa ng live-in partner niya ito sa patuloy na paghingi ng suporta? Nais na daw nilang maging legal na mag-asawa. Ano daw ang maaari nilang gawin? Tama daw ba kung mag-file ang partner niya ng petition for legal separation? May karapatan daw ba ang live-in partner niya na anak niya sa kanyang asawa? At kung magkakaso daw ang partner niya sa asawa nito, ano daw ba ang maaaring ikaso laban dito? Delia Barbie, dahil sa may anak ang iyong live-in partner, may obligasyon talaga siya na bigyan ng suporta ang mga ito. Ngunit dapat ay naaayon lamang sa kanyang kakayahan. Sa ilalim ng ating Family Code on Support, sinasabing ang support ay sumasakop sa lahat ng mga pangangailangan para sa ikabubuhay ng pamilya, sa tirahan, damit, medical attendance, education at transportation, ayon sa kakayahan ng pamilya. Sa Article 195 naman ng Family Code, ang sinasabing may pangunahing responsibilidad tungkol sa support ay ang mag-asawa. Patungkol sa iyong tanong kung maaari kayong maging legal na mag-asawa kung sakaling mag-file ng petition for legal separation ng iyong partner, ang sagot po namin ay hindi. Tanging annulment of marriage lamang ang makapagbibigay daan po sa inyo upang kayo ng inyong partner ay makapagpakasal. Pero tandaan po natin na may mga panuntunan o requirements na tinitignan ng korte bago ito maibigay at hindi basta-basta naaanal ang isang kasal. Ang legal separation kasi ay ibinibigay ng korte sa mag-asawa na nais lamang mamuhay ng hiwalay sa isa't isa, subalit ang bisa ng kanilang kasal ay nananatili pa rin. Maaaring makuha ng iyong live-in partner ang custody ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng isang petition for custody na isasampa sa korte. Pero dito, kailangan niyang patunayan sa korte kung bakit mas mapapabuti ang mga bata kung nasa custody niya ang mga ito. Tungkol naman sa tanong mo kung maaari niyang kasuhan ang partner or ang asawa ng iyong partner dahil sa may kinakasama na itong iba, ang opinion namin ay ito. Maraming desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing, he who comes to court must come with clean hands. Delia Barbie, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa Telebisyon ng Bayan. Tandaan lamang na ang aming opinyon ay base sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari kayong lumapit sa inyong abogado tungkol dito. Mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig.